Kapuso. Bumili ng Nestea Iced Tea. Ligay sa sobre ang 2 empty litro packs ng any variant nito. Kasama ang papel na naglalaman ng inyong name, address, age, telephone number, at signature. Sa labas ng sobre, isulat ang Win Mo Kapuso. Brand name na Nestea Iced Tea at rehiyon kung saan ka nakatira at ihulog sa Mercury Drug drop boxes o GMA radio and regional stations. Sali na, abangan ng Win Mo Kapuso sa GMA. Hatid sa inyo ng Nestea Iced Tea. Nagbabalik ang unang balita mga igan. Magat Dam nagpakawala ng tubig kaya naman ilang lugar na malapit sa dam ang binaha. Mula sa Isabela may live report si Jamie Santos. Jamie. Arnold, manakanakang pag-uulan at pabugso-bugsong hangin pa rin ang nararanasan dito sa probinsya ng Isabela. Tumaas ang tubig sa Cagayan River dahil sa pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam. Nagbukas ng isang gate ang dam dahil sa magdamag ng pag-uulan. Dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat, tumaas ang tubig sa ilog na ito. Ang mga residente tuloy sa kabilang barangay kinakailangan pang sumakay ng bangka marating lang ang bayan ng Kawayan. Nagkakagulo naman ang ilang residente sa munisipalidad ng Kawayan. Sobrang abala po. Gaya nito, nakasakay ko ng way. 20 babayaran. Abala man sa baha ang ilan, oportunidad naman ito sa iba para kumita. Merong kontining. Wala pang 700. Para pangbili ng bigas. Sa aerial shot na ito, kitang-kita ang lawak ng tubig na umapaw mula sa Cagayan River at mga kalsadang di na madaanan. Ilang taniman din ang nalubog. May 10 bahay ang partially damaged sa Makunakon at 3 sa Divilacan ng mga coastal town dito sa Isabela. Experience namin po dito, paraanin pang ilang oras sapagkat lumalaki pa lalo ang ilog at diyan lahat bumababa sa northern part of Isabela. Arnold, hanggang hindi raw nawawala sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Mina, patuloy pa rin ang pagbumonitor ang pamahalang panlalawigan sa mga barangay dito na madalas bahain at nasa low-lying areas. At yan ang latest mula dito sa probinsya ng Isabela. Balik sa iyo, Arnold. Maraming salamat, Jamie Santos, sa Gulat Live mula sa Isabela. Kaunay pa rin po ng panalasa ng Bagyong Mina, makausap na ng Executive Director ng NDRRMC, na si Undersecretary Benito Ramos. Yusek Ramos, good morning. Igan, magandang umaga at sana magandang umaga ng mga kababayan natin dyan sa Northern Luzon. Kamusta na po ang pinsala ng Bagyong Mina sa inyo pong pagbabantay, Yusek? Igan, natagdagan yung 10 na patay. May 2 na landslide dito sa Benguet at saka yung Baguio City. Kaya 12 na po ang patay natin. Yung naidagdag ay si Rodolfo Gacucas, na landslide dyan sa Itogon, Benguet. Si Jeffoni Kael ng Asin Road sa Baguio City. Parehas ito na landslide. So, 12 ang patay natin. Yusek, ilang pamilya naman po mga nasa evacuation center pa rin? 19,272 Igan ang nasa evacuation center pa. At mamaya-maya, discretion ito ng local government kung kailan nila pabalikin sa kanilang mga tahanan. May nagdeklara na ba ng state of calamity po, Yusek? Meron na po. Yung Ilocos Norte, lalo na doon sa 4 na munisipalidad ng Pibdi, Solsona, Pinili, at saka yung Dingras sa Ilocos Norte. Ito po nagdeklara na ng state of calamity. At ang Cagayan, tinutukan pa rin po natin? Opo, yung 10 munisipyo nito ng Santa Teresita, San Vicente, Bogey, Gonzaga, Apari, Ballesteros, Sanchez Mira at saka yung Claveria. May plano ho bang personal na dalawin yan ni Pangulong Noy, Yusek? May binanggit ba sa inyo? Wala naman na nabanggit at ngayon magko-conference sila ni Defense Secretary, yung chairman ng ating NDRRMC. Okay, maraming salamat po. Ingat po kayo, Yusek. Maraming salamat din, Igan. Magandang umaga. Yusek Benito Ramos po ng NDRRMC. Level ng tubig sa Marikina River, bantay sarado na ng mga otoridad.
Bagamat nananatili pa rin ito sa normal, ayaw pa rin daw magbaka sakali ng mga residente roon. Live mula sa Marikina, may report si Maria Ocente. Maria. Yes, Rhea, normal pa rin ang level ng tubig dito sa Marikina River. Gayunman, 24 oras pa rin naka-alerto ang mga opisyal ng Barangay Tumana, lalo na ang kanilang mga barangay pulis. Dahil alam na nilang malakas ang bagyong Mina nung pang-Biyernes, todo bantay na sila sa level ng tubig sa Marikina River. Mabuti na lamang daw, Rhea, at hindi ganang kadami ang binuhos na ulan ni bagyong Mina. Kagabi umabot sa 14.56 meters ang water level sa Marikina River. Kaya aminado ang mga barangay pulis na wala ding tigil sa pagtawag ang kanilang mga kabarangay at nagtatanong sa level ng tubig. Nadala na raw kasi ang mga ito dahil sa trahedya ng Ondoy noong 2009, kaya konting pag-ulan lang ay malaking pag-aalala na ang dulot nito sa kanila. Medyo yung tao rito, ma'am, simula nung nag-undoy nga, medyo nagkaroon ng kaba. Tapos ngayon, ma'am, alam na nila gagawin na nila. Sila na po mismo nagpupursige para kung sakaling malalim ilog sa alarming namin, ay lumilikas na po sila. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Marikina. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Maria Ocente. Tatlong miyembro ng isang pamilya ang patay matapos pagsasaksakin sa Lian, Batangas. Pinaghahanap na ang suspect na kamag-anak ng mga biktima. Nagbabalik si Maria Ocente. Ang larawan ng masayang pamilyang ito, napalitan ng pighati. Ang tatlong miyembro kasi ng pamilya Austria, pinagsasasaksak hanggang mapatay. Ang kanilang mga bangkay natagpuan sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay sa barangay Luyahan, Lian, Batangas. Sa banyo nakita ang labi ni Emilita Austria, 27 anyos. Sa kusina naman natagpuan ang bangkay ng kuya niyang si Emmanuel, 28 anyos. Ang saksi sa krimen ay ang 8 taong gulang na anak ni Emilita. Ang itinuturo niyang sospek, si Roldan alias Oni Mendoza na pinsan ng mga biktima. Base sa kwento ng bata sa mga pulis, matapos masaksak yung kanyang nanay at kanyang tiyuhin, lumabas ito ng bahay upang humingi ng tulong. At nung sasaklolo na yung kanyang lolang si Merlita, siya naman ang naging punteriya nung sarili niyang pamangkin. At dito na nga sa bahaging ito, sa labas ng kanilang bahay, natagpuan ang bangkay ni Merlita. Nakainom po itong suspect at galing po sa isang okasyon. Dito na nga po na sinaksak itong tatlong biktima. 4 na kutsilyo ang na-recover sa lugar ng krimen. Sa tingin ko po, timano may dala itong tao, yung suspect, timano siya may dala ng napatalim. Roldan, kung ikaw tutoy ang may gawa sa iyong mga pinsan at iyong tita, ay sumuko ka na. Isa sa mga tinitingang motibo sa pagpatay ay pera. Baka ano na rin, galit siguro dahil hindi napahiram. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ang suspect na haharap sa kasong multiple murder. Para sa unang balita, Maria Ocente reporting. Dalawang suspect sa serye ng pang-hold up sa mga dental clinic. Arestado! Mga Broadway shows sa New York, kanselado lahat dahil sa Hurricane Irene. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Oh, Hunter, pasugod ka. Nako ha, parang alam ko na to. Nako, parang may kailangan ka na naman sa akin. Hindi, kasi may nakita akong